So the message of the Lord is entitled The Great Invitation, Responses to God's Feast. Mga kapatid, naranasan nyo na ba na imbitahin kayo sa isang malaking handaan? Naranasan nyo na ba yon? Yung bang mayroon ka na-receive na invitation, nakalagay doon, RSVP. Ano ba yung sabihin ng RSVP? It is a French term. Ang sabi ito, Répondez s'il vous plaît. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Ang ibig sabihin niyan, please respond if it pleases you. And it requires confirmation of an invitation. So, i-confirm mo kung ha-attend ka. Hindi yung titingnan mo lang yung invitation. Okay, sige, invited ako. Ang ganda. Sarap nito Pero hindi ka nag-confirm. Pagpunta mo doon sa araw na yon, wala ang pangalan mo sa list of guests. Pag wala ang pangalan mo doon sa list of guests, gate crasher ka, hindi ka makakapasok. Kasi RSVP yung nakalagay. Naintindihan niyo ba? Kaya pag naka-receive kayo ng invitation, nakalagay doon, RSVP, i-confirm mo yung attendance mo. Para doon sa araw na yung celebration mangyayari, sigurado ang pangalan mo nandoon sa listahan. Okay. Now, nangyari po ito, mga kapatid, na yung isang hari dito sa parabola na to, ang kwento ng Panginoon, nagbigay siya ng invitation. Kaya na merong malaking piging or feast na mangyayari. Kaya lang po, mga kapatid, nung unang panahon, pagka yung isang hari nag-invite, matagal pa po yan. Mga 1 taon po ang preparation yan. 1 year. So, ibig sabihin, kung naka-receive ka ng September 1 na invitation, 2024, for September 1 yan, 2025, you have 1 year to prepare. Naintindihan natin. So, kaya lang, ang nangyari, base doon po sa parabola, nung araw na, dumating na yung araw ng piging or ng feast ng hari, lahat nung naka-receive ng invitation, tumanggi. So, ibig sabihin, nag-confirm sila na a-attend sila doon sa invitation ng hari. Pero nung araw na dumating, hindi na sila pumunta. Ang dami-dami kung ano-anong mga excuses. Isa-isahin po natin itong mga man-made excuses na ito. Number 1, the first excuse, property. Ang sabi, I have bought a field. Bumili ako ng lupa. Titingnan ko kung okay yung nabili kong lupa. Ito, common sense naman. Bibili ka ba ng isang property, ng isang lupa, na hindi mo nakikita pa bago mo bilhin? Malay mo yung lupa na yan sa kaitas-taasan ng bundok. Magagamit mo ba yan? O kaya yung lupa na yan, punong-puno ng bato. O kaya yung lupa na yan, bangin pala yan. Naintindihan po natin. So makikita po ninyo na illogical, isabihin, unacceptable itong excuse na to. It means prioritizing possessions over participation in God's kingdom. Ano ba yung God's kingdom? Yung God's kingdom, ito yung paghahari ng Diyos. Okay? So, kaya po, itong parable na to, sabihin ko na sa inyo yung purpose nitong parable na to. The purpose of the parable is the invitation of God for all kinds of people to enter His kingdom or to receive salvation, to secure their place in heaven. Naunawaan po natin. That's the purpose of the parable. Para po ito sa lahat, tayo, para makasecure tayo na sabihin natin, Lord, RSVP, kino-confirm ko po yung attendance ko sa langit. How? It is by surrendering your life to Jesus Christ. Ulitin ko, if you surrender your life to Jesus Christ, making Him your Lord, God, and Savior, that means nag-RSVP ka, sinasabi mo, Lord, pag ako'y namatay, sa langit ako pupunta kasi nag-confirm ako ng attendance ko dyan. Naunwaan po natin. Kasi ang sabi sa Revelation, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ibubulid itatambog sa lawang apoy. So ang tanong, is your name written in the book of life? Yung bang pangalan mo nakalagay doon sa registration ng sa langit?
Nakaregister ka ba sa langit? Naunawaan po natin. Yung iba, Pastor, hindi ko alam yan eh. Oh, that means hindi registered ang pangalan mo. Hindi mo pala alam eh. Naunawaan po natin. So, ito po ang ibig sabihin ng parable. Kaya lang, yung mga ini-invite, una, ang daming excuses. So, kagaya nito, ang excuse niya, yung property. So, the lesson is, it emphasizes the danger of valuing material possessions over spiritual matters. So, may mga tao na ang focus nila ay yung kanilang kayamanan, yung kanilang ari-arian, kesa sa kahalagahan ng spiritual na bagay or yung pagsunod sa Diyos. Okay? The focus is on acquiring and maintaining property reflects misplaced priorities when it comes to the kingdom of God. May mga taong priority talaga nila yung kanilang kabuhayan. Ang priority nila yung kanilang pag-aari. So, yun ang unang excuse. Pangalawang excuse, ang sabi nung isa, bumili ako ng mga baka. Susubukan ko yung mga baka ko kung okay. Provisions. Ang tanong, sino bang matinong tao ang bibili ng baka? Kasi yung baka nung unang panahon, pang-araro pang-business yan pang caravan, o yun yung transportation means nila nung panahon na yon. So talagang, para kang bumili ng pick-up, no? Parang yung, halimbawa, yung sasakyan ni Brother Rico. Parang ganun, yung katumbas ng mga baka sa panahon natin ngayon. So, sino sa atin, halimbawa, sino sa inyo ang bibili ng kotse nang hindi nyo muna titingnan o pag-aaralan, okay ba itong bibili kong kotse? Ang halaga ng mga kotse ngayon, 1 milyon. Maglalabas ka ng worth 1 million ang hindi mo titingnan kung yung bibilin mong kotse okay na pang business. Ito, yung mga baka, bibili ka ng baka na hindi mo titingnan kung sakitin ba yan, kung payatot ba yan, o puro buto ba yan, o naghihingalo na yan. Nasaan yung common sense doon? Naintindihan niyo ba mga kapatid? So, ibig sabihin nito, preoccupation with work and wealth distracts from divine priorities. Yung iba sa atin, inuuna yung trabaho. Inuuna yung pag-aaral. Inuuna yung maraming bagay kaysa sa pagsunod sa Lord. Naintindihan po natin. Alam nyo, yung bawat bakanting upuan na yan, nagsisimbolize yan ng mga miyembro natin na inuuna yung mga bagay na makamundo kaysa sa Panginoon. Naunawaan po ninyo. Okay? So the lesson is, it warns against allowing the pursuit of wealth and career ambitions to overshadow spiritual commitments. So the excuse about buying oxen illustrates how preoccupation with work can divert attention from God's call. So, ibig sabihin yan, yung pagiging, yung masyado kang occupied, preoccupied ka sa trabaho mo, preoccupied ka sa pag-aaral mo, preoccupied ka sa business mo, nawawala na yung focus mo sa Panginoon. In fact, maybe 1 or 2 of you here, habang nakikinig kayo sa akin, pero hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko. Kasi ang iniisip nyo, yung kikitain mo mamaya, yung trabaho mo mamaya, yung pag-aaral mo, yung exam mo bukas, o merong mga bagay na you're distracted from listening to the Word of God. Kaya mga kapatid, ang sermon naman natin nasa 40 to 45 minutes lang. Pwede ba ipaglaban nyo yung 40 to 45 minutes na yan every Sunday? While you are listening to me, i-turn off nyo muna yung mga cellphone ninyo para wala kayong distraction. Naunawaan po natin. Kaya iba sabihin, kaya di mo ma-attend sa church, wala naman akong nahihita Wala naman akong nakukuha, wala naman akong wala akong nare-receive. Paano ka makaka-receive? Hindi open yung spirit mo. Hindi bukas yung kaluluwa mo. Sarado ka Isip mo, sarado Naunawaan po ninyo? Yung iba, habang nagpipreach ako, nagse-cellphone lang. Nakikipag-chat. Kaya walang nare-receive. Pag tinanong mo anong naintindihan mo sa sermon, walang maisagot. Okay? So, be occupied. Pangatlo, the third excuse. Ang sabi diyan, I have married a wife. Kakakasal ko lang siguro sabihin, titingnan ko muna yung asawa ko kung okay. Mga kapatid, 1 year yung pagitan nung unang invitation saka yung full yung actual na event.
So, hari yung nagbigay ng invitation, hindi lang ordinaryong tao, hari ito. Kumbaga, presidente ng Pilipinas, yung nagbigay ng invitation sa'yo. Hindi mo ba bibigyan ng halaga yan? Sabihin natin na, halimbawa, ang sabi, December 24, yung invitation ng presidente ni BBM. Bakit mo itataon yung kasal mo ng December 24? May invitation ka sa presidente. 1 taon yung pagitan. Naintindihan nyo ba? Ilang tao dito yung merong invitation, kahit hindi mo binoto si BBM. Pero ilan dito yung naka-receive kayo ng invitation from the president to have supper with the president? Ilan? Bilang na bilang siguro. And then, ikaw itataon mo yung kasal mo doon sa invitation ng presidente sa'yo. Asan ang common sense doon? So, hindi pa rin valid ito. Ano ibig sabihin ito? Family and personal commitments are given priority over God's invitation. The lesson is, Jesus wants that even personal relationships and family commitments should not replace our following Him. While family is important, our devotion to God should remain supreme. Ibig sabihin, mahalaga ang pamilya. Tama ba? Mahalaga yung kaibigan. Tama ba? Mahalaga yung mga kaklase, mga kabarkada mo. Mahalaga lahat yan. Hindi pwedeng, wala kayong kwenta, lumayas kayo sa harap ko, ako'y magsisimba. Walang ganon. Mahalaga lahat yan. Pero, mas mahalaga si Lord. Naintindihan niyo ba? Dapat alam mo yung priorities mo. Tingnan mo yung palad mo. Pare-pareho ba ang size niyan? Yan ba ay puro hinlalaki? Nakakita ka na ng tao na puro hinlalaki ang daliri? Nakakita ka na puro hinliliit? Wala naman. Iba-iba ang size niyan. Ano ibig sabihin niyan? Tuwing titingnan ko yung palad ko at tuwing titingnan mo yung palad mo, may mga bagay sa buhay mo na hindi pare-pareho ang priority. Merong order of priorities dyan. Naintindihan nyo ba? Merong mahalaga, mas mahalaga, at pinakamahalaga. Naunawaan po natin, the thumb represents God. Naintindihan natin. Kasi kung hindi natin alam ang priorities natin sa buhay, magulo ang buhay natin. You will live an impossible life. You will live a chaotic life. Magulo ang buhay mo. Hindi mo alam ang priority mo eh. In fact, hindi mo alam kung sino unahin mo. Yung barkada mo ba o yung pamilya mo? Yung best friend mo ba o yung asawa mo? Dapat alam mo yung priority mo. Okay? So, ito rin. Ang priority natin si Lord, no, mga kapatid. Okay, tingnan niyo ito. Meron akong nakita sa internet na English, translate ko. Ano kaya ang itsura ng The Last Supper kung hindi pinahalagahan ng mga disipulo ang pagsamba at komunidad tulad ng ginagawa ng maraming mananampalataya sa kanilang pagtitipon sa simbahan? Ito, halimbawa, si Pedro, nandito ang biyanan ko para sa weekend. Si Andres, medyo napuyat ako kagabi. Si Santiago, anak na si Bedeo, kailangan ko talaga ng me time. Si Juan, nandun na ako nung nakaraang linggo, tsaka hindi naman ako nakakakuha ng sustansya. Felipe, sa wakas, maaraw ngayon, kaya pumunta kami ng family ko sa beach. Bartolome, may nakatakdang branch kasama si Tio Zed. Si Tomas, duda ako na maganda ang magiging sermon ngayon. Si Mateo, kailangan kong tapusin ang buwis ko. Santiago, anak ni Alfeo, gusto ng tatay ko ng mga isda ngayon. Si Tadeo, kailangan ng mga bata ng pahinga. Si Simon, hindi ko narinig ang alarm ko kasi hindi ko sinet. Kasi wala akong alarm. Si Judas, nagsasawa na ako sa paulit-ulit na mensahe. O tingnan ninyong The Lord's Supper kung ganyan ang dahilan ng mga disipulo. Sinong kasama ni Jesus? Wala. So ang tanong, ikaw, ano ang excuse mo sa pagtanggi sa imbitasyon ni Kristo? Kagaya ka rin ba ng iba? Least priority mo si Lord. Kung wala kang magawa sa bahay, naku, wala akong tawag. Walang nag-aaya sa akin na mag-beach. Walang walang gimmick, makapunta nga sa church. Tapos pagka nananalangin ka, Lord, ba't ang tagal mo namang sumagot? Di ba? Or, Lord, bakit? Hindi mo ba ako mahal, Lord? Ba't hindi niyo po sinasagot yung prayer ko? Tanungin mo yung sarili mo. Naunawaan po natin, mga kapatid. Tanungin mo yung sarili mo. Priority mo ba si Lord? Excited ka ba pag Sunday? Or pagka Sunday, hinihila mo yung paa mo papunta sa church?
Yung parabola na to, ang nag-invite, hari. Kung ang nag-i-invite sa'yo, hari, di ba dapat bibigyan mo ng pansin? Bibigyan mo ng importansya? Tama ba? Kung yung kapitbahay mo o kumari mo lang ang nag-i-invite sa'yo, sabi, Mare, pasensya na at may lakad kami ng pamilya. Pasensya na, Mare, may tinatapos ako saka na lang yan. Pero hari ang nag-invite sa'yo, itatapon mo lang, itatabi mo lahat yan. You will be excited. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Excited ka. Hindi yung, ang bigat ng paa mo. Gigising ka alas 9 ng umaga. Alam mo naman ang worship service alas 9. Gigising ka alas 9. Sa linggo-linggo na lang na ginawa ng Diyos. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Nasa na excitement doon? Sino dito excited pumunta sa langit? Pakitaas ng kamay. Excited ba kayo? Amen? Okay. Sino gusto mauna? Kung excited kayo pumunta sa langit, bakit wala excitement pumunta sa church? Naintindihan niyo ba? Excited ka pa na pumunta sa langit, pero wala ka excitement pumunta sa church. Sa palagay mo, makakarating ka sa langit? I doubt it. I don't think so. Kung sa church, hindi ka ma-excite sa langit pa. Okay, so tingnan po ninyo ito. He who does not obey, sabi sa John 3:36, he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides in him. So ito na yung pinaka-application dito. Siya na hindi sumusunod sa anak ng Diyos. Ang sabi diyan, hindi siya makakita ng buhay. Ang makikita niya, yung galit ng Diyos. Naintindihan po natin. So, napakahalaga ng John 3:36. Kasi para itong yung invitation ng hari, na invitation ng Diyos, kung ikaw, you will not abide, you will not say yes to the invitation of God. Sabihin mo, ayoko, saka na, ang dami ko pang ginagawa, bata pa ako, saka na lang yan. Kapag kaganyan, ang sabi sa John 3:36, if you do not obey the Son of God, you do not obey the invitation of God, you will not see life, you will not see eternal life, but instead you will see the wrath of God. Naintindihan? Ano yung wrath? May kaibahan ba yung wrath sa anger? Hindi ba, pag-aralan po ninyo, mas mabigat yung wrath. Yung anger, galit, yung wrath, parang sobrang galit yan Naintindihan ba natin? Okay? So, tingnan nyo, Luke 14 verse 24. Di ba, in-invite na. Hindi nagtumugon Ang sabi nung hari, naggalit yung hari. Ang sabi nung hari, ikaw, yung mga servant, pumunta kayo doon sa mga kasulok-sulukan, pumunta kayo doon sa mga lugar na kung saan doon yung mga pilay, mga lumpaw, mga bulag, mga mahihirap, sila ang imbitahin ninyo. At ang sabi dito ng hari, none of those I first invited will get even the smallest taste of my banquet. Yung mga unang grupo na mayayaman, na ang daming dahilan, hindi sila makakatikim kahit isang kutsarita ng aking handa. Ano ibig sabihin nun? Hindi na kayo makakapasok kahit magbago kayo ng isip. Yun ang sabi ng hari. Yun ang ibig sabihin nito. Kahit na magbago kayo ng isip na, sige na nga, attend na nga ako, nakakahiya doon sa hari, hindi na kayo makakapasok. Sarado na ang pinto. Kasi yung lugar mo, na dapat ikaw, may pumalit na. May replacement ka na Naintindihan niyo ba? There is no more second chance. Sabihin ng iba, saka na lang, pagka mamamatay na ako, saka na ako magpo-confess ng kasalanan ko, saka na lang ako magsusuko ng buhay kay Lord. Ang tanong, maranasan mo ba yan? Ang kamatayan, traidor yan. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Naintindihan ba natin? Mabuti pa nga sa isang banda, mabuti pa nga sa isang banda, yung ibang may cancer Pag sinabi ng doktor, 3 months to live ka na lang, at least may 3 months to live ka to prepare. Hindi yung ang lakas-lakas ng katawan mo na para wala kang sakit, okay lahat ng lab test mo, tapos nabundol ka ng bus. Nasagasaan ka ng trailer, nalaglag ka sa MRT. Di ba? Ang saklap ng pagkamat. Kaya walang pwedeng magsabi sa, pastor, malakas ako okay yung lab test ko. All clear.
hindi natin sigurado yung buhay natin. Naunawaan natin mga kapatid. Kaya ang lupit ng warning dito eh. Kaya pag ikaw, inimbitahan ka ni Lord, sinasabi sa iyo, may nag-invite sa iyo sa church, may nagsabi sa iyo, sigurado ka na ba sa langit ka pupunta? Ang sabihin mo, kung talagang hindi ka sigurado, sabihin mo na yung totoo. Hindi yung sabihin mo, siguro. Sigurado, hindi mo alam. Sigurado, yung siguro mo na yan, hindi sigurado yan. Pag hindi ko sigurado, aminin mo na. Huwag yung, siguro naman, walang ganun. Bakit ba binigay yung Bible sa atin? Para makasiguro tayo. Hindi yung siguro. Naintindihan natin. What kind of invitation binigay? Sabi ito, compel them to come in. Ano salitang compel? Ang bigat po niyan. Pag-aaralan yung salitang compel, hindi lang yung invite or yung bang tipong, oy, attend ka naman. Oy, sama ka naman sa akin. Hindi ganun yun eh. Yung compel, ibig sabihin nito, sumama ka sa akin kahit ayaw mo. Naintindihan niyo ba? That's the very meaning of the word compel. Sabi yan, pilitin ninyo, suhulan ninyo, bitbitin ninyo, itulak ninyo, isakong ninyo, ikadena ninyo. Yun ang gustong sabihin dito ng hari. Compel them to come in. Pilitin niyo sila. Okay? So, anong klase ito? Una, urgent. God's call to come to His feast or to enter His kingdom was immediate and important. Importante ito. At hindi lang ito importante, ito'y mahalagang mahalaga. The gospel invitation should not be taken for granted like what the first group did. Hindi dapat ito tinitake for granted. So, alam niyo itong si William Carey is the father of missions, no? Is the pioneer missionary to India. Si William Carey, nagpunta sa India, then he experienced so many challenges in India. Namatay yung kanyang anak, yung mga locals doon sa India, nire-resist siya, tinatanggihan, tinutuligsa, pinapersecute. Pero si William Carey, he persevered his mission in India. He translated the Bible into several Indian languages, founded schools, worked tirelessly to share the gospel. His work has had a lasting impact on Christianity in India. Halos lahat po ng mga Indiano kilala si William Carey. Dahil si William Carey ang nagdala ng gospel sa India. Okay? Ano yung pinaka-most famous line ni William Carey? Attempt great things for God, expect great things from God. That's the life principle of William Carey. Okay? Again, what kind of invitation? Inclusive. Pag sinabing inclusive, it is extended to everyone. It emphasizes that the invitation to God's kingdom is extended to everyone. Walang pinipili. This reflects that the gospel invitation is not only for the rich and famous like the first group, but also for the poor and nobody like the second group. Yung unang grupo, mahiyaman, magagaling, mahuhusay, matatalino, mga sikat. Pero yung second group, walang maipagmamalaki eh. Tingnan ninyo yung second group ng mga bulag, mga pilay, mga mahihirap. Tumanggi ba sila? Hindi di ba? Bakit? Wala silang itatanggi. Bakit? Wala silang kakayahan. Walang dahilan para tumanggi. Dahil nga, mahirap ako, walang pumapansin sa akin, sakitin ako. And can you imagine? Invited ako ng hari. It's a great privilege for me. Ito yung second group. Kaya kumbaga, they were so excited to say yes, to go to the feast of the king. Kasi wala silang idadahilan eh. Hindi kagaya nung first group na merong kayamanan, merong mga andaming ari-arian, maganda ang buhay, maraming humahad lang. Remember my sermon about the rich young ruler. Di ba? Yung rich young ruler, sabi niya, what can I do to inherit eternal life? Ang sabi ng Panginoon, yung kayamanan mo, nagawa mo na pala yung 10 Commandments, o sige, yung kayamanan mo, ipamigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Ano sabi doon? The rich young ruler turned away sad. Bakit? Hindi niya maiwanan yung kayamanan niya. Ipinagpalit niya yung eternal life doon sa kayamanan niya. Ang buhay natin dito sa lupa, pansamantala lang. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Kanino maiiwan ng kayamanan mo na yan? Naintindihan po natin. Ang mahalaga, mayaman ka sa langit. Dahil andun ang totoong buhay. Mayaman ka nga sa lupa, sa impyerno ka naman.
Naintindihan natin. Okay? So, sa China po, mga kapatid, kahit na medyo masama ang loob natin sa China dahil nga doon sa WPS, pero actually sa China po, the fastest growing Christian church is in China and in Iran. Kung saan yung Communist China at yung Muslim Iran, doon napakabilis ng paglago ng Christianity. Bakit? Because of persecution. Yung underground church sa China, ang daming mga kinukulong niya, hinuhuli yung mga pastor, kagaya nito, more than 100 Christians detained by Chinese police. So ano ibig sabihin nito? Sa China po mga kapatid, wala silang pinipili ng sinisiran. Handa silang mamatay, handa silang makulong sa pag-share ng gospel. Kaya ang daming mga Chinese na pinapahirapan. Ang daming pinahuli, ang daming simbahan pinasara ng presidente ng China. For so many years, sabihin, for more than 50 years, napakatindi ng persecution sa China. Mapalad tayo. Napakapalad nating mga Pilipino. Protected tayo ng batas natin. Kung meron sa atin, diba, may mambato sa atin dito, may manggulo dyan, pwede mo ipakulong. Halimbawa, dyan, nagdala kang Bible, may magmura sa'yo, may magbumato sa'yo. Protected ka ng bansa natin, protected ka ng batas. Pwede mong kasuhan yan, physical injury. Samantalang sa China, sa Iran, magdala ka ng Bible, batuhin ka, patayin ka, hindi ka protected ng bansa. Bakit? Bawal ang Christianity sa China. Bawal ang Christianity sa Iran. But many of us, we take for granted the freedom that we have in the Philippines. Naintindihan natin mga kapatid. What kind of invitation? Persuasive. Ibig sabihin ng persuasive, it means in the word compel, strong persuasion or encouragement. The emphasis on persuading those who might hesitate or feel unworthy, making it clear that God's invitation is also for them. Ibig sabihin ng persuasive, yung bang tipong, sige na, pinipilitin mo. Suhulan mo kung kinakailangan. Alam niyo, natutuwa ako doon sa iba dito sa inyo na yung mga ini-invite na, sige na, matin ka ng church at pakakainin kita at magla-lunch out tayo. Hindi ba? Naku, ako'y nagpapasalamat ako sa mga ganong klase ng mga miyembro natin. Talagang gumagastos para lang yung kanilang mga invites mapapunta. Susuhulan yan eh. O sige na, pautangin na kita, umatin ka lang ng church. O sige na, pakokopyahin kita ng assignment, umatin ka lang ng church. Tutulungan kita sa thesis mo, umatin ka lang sa church. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Alam niyo yung mga estudyante ko sa MCU, saka sa World City Colleges, sinusuhulan ko yun. Anong suhul ko? +5. Umatin lang kayo sa church. Bibigyan ko kayo ng +5. Alimbawa sa quiz na 1 to 20, na algebra at physics, yung maka 10 over 20, ang hirap ng gapang yun. May +5 ka. 5 na lang ang kulang mo. Naintindihan niyo ba? Hindi ko minimenos yung ibang subject na mga Filipino, social studies, o kung ano pa man na hindi kasing hirap ng algebra, trigonometry, physics. Pero sana, yung mga, ito nga, meron tayong faculty, tayong miyembro na hindi naman ganun kahirap yung subject eh. Pero napapa-attend niya yung mga estudyante niya rito eh. And I salute yung mga miyembro natin na ganun. Naunawaan po natin, encourage them, persuade them. Okay? Itong si Nabil Qureshi. Ang sabi niya, I left Islam because I studied Muhammad's life. I accepted the gospel because I studied Jesus' life. So dating Muslim ito, hardline Muslim ito si Nabil Qureshi. Pero he was persistently and compassionately shared the gospel with his friend si David Wood. Yung kanyang kaibigan na si David Wood, talagang hindi siya tinantanan hanggang sa itong si Nabil ay ma-born again. At nung na-born again si Nabil Qureshi, he became a well-known apologist. Ano yung apologist? Defender of the faith. Yung mga nakikipagdebate. And he became well-known all over the world because of his testimony. What kind of invitation? Purposive. Ano yung purposive? Ibig sabihin ng purposive, may purpose. May purpose. Ano ba ang purpose ng invitation? What's the purpose of this invitation? In order to
fulfill the Great Commission. Ano ba yung Great Commission? The Great Commission is to, Matthew 28:19 and 20, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Yun ang sabi sa Great Commission, Matthew 28:19 and 20, para sa ating lahat yan. Naunuhan po natin. So, this reflects the abundant grace of God that extends to all people. So, those are the characteristics of the invitation na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Okay? So, ito naman si Hudson Taylor. Si Hudson Taylor, the first missionary to the interior of China. He founded the China Inland Mission. Grabe din ang persecution na inabot nitong si Hudson Taylor sa China. Okay? Pero ano yung kanyang most famous line? God's work done in God's way will never lack God's supply. Di ba ang ganda? God's work done in God's way will never lack God's supply. Naunawaan po ninyo? Halimbawa, ito na lang sa church natin. Lumipat tayo dito. Ang sabi, 60,000, natawaran ko, naging 40,000. Can you imagine? Pag tinatanong ko ng mga pastor, Pastor, magkano upa nyo rito? Sabi ko, 45. Kasi umabot na ng 46. Actually, upa natin dito, 46,660. Nagtataka yung mga pastor, Pastor, ang laki ng upa nyo. Sabi ko, advance mga kami ng bayad 2 months. Ano ibig sabihin yan? God's work done in God's way will never lack God's supply. Pinagpala tayo ng Panginoon. May mayayaman ba sa atin? Papayaman pa lang. Pero nakakabayad tayo, 46,660. Advance ng 2 months ang bayad natin. Hindi tayo hinahabol ng ating landlord. Magbayad kayo! Kinakato kayo sa madaling araw. Magbayad kayo! Magbayad kayo! Wala yun. Ang ganda ng relationship natin sa landlord. So alam nyo ba, ito nag-survey. Who helped you to come to Christ? Okay? Nag-survey sa mga bata, 208 na bata. Ang sabi dito, parents, 50.5% ng mga parents, sila ang naging daan para yung mga anak nila ay maging Christian. Family members, 24%. Children's ministry or leader, 28.4%. Youth ministry or leader, 16.3%. Head pastor, 22.6%. Christian friends, 26%. Website, 4.8%. So tingnan niyo, ano yung dalawang pinakamataas na influence para yung mga bata ay makakilala sa Panginoon at magsuko ng buhay kay Kristo? Yung parents at yung Christian friends at yung children's ministry or leader. Naintindihan natin, mahalaga po yung role ng mga parents. Hindi yung mga parents, maiwan ka dyan ha, attend kami ng church. Huwag kayong maingay ha, dyan lang kayo. Magdadala kami ng Jollibee pag uwi namin. Hindi dapat, sumama kayo mga anak ha, may church tayo bukas, dapat excited ha, pagka-behave kayo sa church, nako, magmamakdo tayo. Dapat gano'n, hindi, maiwan kayo dyan ha, atin kami sa church, huwag mag-aaway, sleep. Okay, life application, okay. Una, invite others to God's kingdom. Napakahalaga ng invitation. Kayo, tatanong ko yung mga na-born again dito, at mga leaders na, at mga matatag na kayo sa faith, kung walang nag-invite sa inyo, nasan kaya kayo? Naintindihan niyo ba? Nasan ka kaya ngayon? Kung walang nagtiyaga sa iyo, na nangulit-ngulit siya, attend ka naman sa church namin. Kung ano yung ginawa sa iyo, gawin mo din sa iba. Okay? Pangalawa, nurture a heart of compassion. Dapat yung puso mo, meron kang puso na mapagkawang gawa, mapagmahal, mahabagin sa mga taong naliligaw ng landas. Alam niyo ba, kung payayamanin ako ni Lord kasing yaman ni Manny Pacquiao, yung mga taong nagdadaan dyan, babayaran ko yan 500 pesos per hour. Umattend lang kayo dito, makinig lang kayo ng sermon, maipag-pray ko kayo, babayaran ko yung 1 oras ninyo. Have a heart of compassion. Ang tanging makakapagbabago lang ng buhay natin, ang salita ng Diyos. Hindi relihiyon, kundi isang relasyon kay Kristo ang makakapagbabago ng buhay mo. Okay? Pangatlo, value God's invitation in your life. Kapag ka ini-invite ka ni Lord, o kaya merong mga ini-invite sa inyo dito, umattend kayo ng church, umattend kayo ng prayer meeting, umattend kayo ng Zoe, don't turn them down. Don't reject them. Why? Because they value your life. They value your Christianity. They value your commitment. Even, mahalaga ka sa kanila eh.
Hindi ka naman iimbitahin na umattend ng church, na umattend ng prayer meeting, ng Zoe, kung hindi ka mahalaga sa kanila. Naintindihan ba natin? Pangatlo, invest in eternal relationships. Tayo, let us have connection with people around us. Kasi mahalaga yan eh. Invest in eternal relationships. Okay? Yung mga tao na nangangailangan sa Panginoon, you have a relationship with them. Friendly relationship. Then, next is, take action promptly. Ibig sabihin, kumilos ka. Kumilos ka. Dahil nasa huling panahon na tayo. Kumilos ka. Gawin mo yung tama. Huwag mo ipagpabukas. Okay? At pinakahuli, eliminate excuses. Alisin mo yung mga excuse na yan. Tandaan natin, ang number one priority natin si Lord. Alam niyo ba, what is my life principle? I want you to make my life principle as one of your life verses. Matthew 6:33. Ano ba ang Matthew 6:33? Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang paggawa ng katwiran at ang lahat ng bagay ibibigay sa iyo ng Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Naunawaan po natin, unahin mo ang Panginoon, unahin mo si Lord sa buhay mo, at makikita mo, aayos ang buhay mo. Aasenso ang buhay mo. Naintindihan po natin. Okay? Now, in church application, alam niyo ba, how do people start attending the church? Ang sabi diyan, a friend invited me, 86%. Organized visitation, 6%. Invited by the pastor, 6%. Advertising, alam ba, yung mga FB na FB page natin, 2%. Pero tingnan ninyo, 86% of the people who are in the church, they were invited by their friends. Naintindihan natin mga kapatid. Sabi, basta marami ako ministry sa church, meron! Mag-invite ka, ministry yan. Because invitation is a ministry. Naintindihan natin, hindi man ako makatugtog, pastor, wala akong alam, ang boses ko, pastor, minsan alto, minsan soprano, tenor, bass, hindi ko, litong-lito na ako sa boses ko, pastor. Wag mo lang ipilit. Pero there is a ministry that you can participate in, and that is the invitation ministry. That is what you call the Andrew ministry. Si Andrew, kapatid ni Peter. Sino bang nagdala kay Peter kay Lord? Si Andrew. Makikita niyo ba, may sinulat si Andrew, ang sabi ni Andrew, mga ginawa ni Andrew, wala naman Kasi si Andrew, sabihin yung bang low profile. Pero kung hindi kay Andrew, nasa na kaya si Peter? Hindi makakarating si Peter kay Jesus kung hindi sa dinala ng kapatid niya na si Andrew. Naintindihan natin? So, do the Andrew ministry. So, tingnan ninyo, alam niyo ba na kung 17 miyembro lang natin ang mag-iimbita ng isang tao tuwing linggo sa church, ito ang magiging resulta. January to December, 70 times 52 Sundays. We will have 3,640 visitors times 25% na retention. We will have 910 possible average worshipers after 1 year. Just because there are 70 who will invite their friends every Sunday. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo mga kapatid? Napakasimple nito Pero kung gagawin natin ito, it will do a lot in the kingdom of God. Now, in conclusion, the master said to the servants of verse 23, go out to the roads and country lanes and compel the people there to come, so my house will be full. Ano ibig sabihin nito? Gusto ni Lord puno yung kanyang bahay. Ayaw niya ni Lord na may mga bakanting upuan. Naintindihan niyo ba? Kung ako nasasaktan na may mga bakanting upuan, lalo na si Lord, masasaktan siya. Naunawaan po natin because every chair, every empty chair here represents a person who needs the Lord. Naunawaan po natin mga kapatid. Okay? Let us pray. Hallelujah. Thank you, God. Salamat po, Panginoon. I pray, God, that your word, O God, has transcended. Your word, O God, Lord, has impacted our mind, heart, soul, and spirit today. O Panginoon, dalangin ko po kung sino man sa amin dito ang hindi pa sigurado na sa langit siya pupunta. Panginoon, dalangin ko po, kausapin mo itong taong ito. Panginoon, huwag niyo pong hayaan na ipikit niya yung kanyang mata mamayang gabi nang hindi siya sigurado na kung siya hindi na magigising, sa impyerno siya pupunta. Panginoon,
Dalangin ko po kung sino man dito yung walang katiyakan ng kaligtasan, kausapin po ninyo. At ngayong oras na ito, isuko niya ang buhay niya sa iyo. Kilalanin ka niya bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng kanyang buhay. Mahabag po kayo, Panginoon. Dalangin ko po, sino man naman sa amin dito, Lord, ang may katiyakan na ng kaligtasan, magpagamit po, Panginoon. Magpagamit po sa ministry of invitation. Oh Lord, napakarami kong mga taong naliligaw ng landas. Napakaraming mga tao, Panginoon, na hindi alam kung saan tutungo. Dalangin ko, Panginoon, O Diyos, gamitin niyo po ang bawat isang naririto upang magdala ng mga tao, babae at lalaki, sa iyong kaharian, upang mapuno ang iyong tahanan. At sa huling panahon, marami po, mga kaibigan namin, Lord, magkakaroon kami ng godly, heavenly reunion in heaven. Magkikita-kita po kami sa langit because of a great feast. Isang malaking piging. Kami po is magkakasama, salo-salo, kakain, nakasama po ninyo. Salamat po, Panginoon. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen.